Sa wakas nga, nakarating na kami dito sa dagat kung saan kami sasakay ng bangka. Aabutin pa kami ng 2 oras dito sa bangka bago kami makarating dun sa lugar ni Redilin, mga kagar. Yun nga yung isla ng Daraga, mga kagar. Ayan, binababa na yung mga dala na. Oy, Jo, umayos ka, Jo. Wag mo na yung si Jojo. Oh, masaya bang ating adventure? May dala pang kahoy. Sina, basta magdano ka na nalalayo ang tagdalaga nito, nagaano. Nay! Napakadaming island dito, mga kagar. Bawat barangay, iba-ibang island. Nakasakay na nga kami, mga kagar. 2 ang nirintahan ni Ate Janet na bangka. Ano? Lanto. Excited na nga ako makarating sa isla, mga kagar. Dahil ang sabi, pinupuntahan ito ng mga turista dahil sa white sand. Namimiss ko talaga ang dagat, mga kagar. Ayan yung mga itsura ng mga kasama ko. Halatang pagod na talaga. Ito talaga yung hindi ko makalimutan na isa sa adventure namin, mga kagar. Buti na lang, maganda din ang panahon. Ito pala yung isa sa mga isla dito, mga kagar. Alam mo ba, mga kagar, kung bakit may isla sa gitna ng dagat? Ito ay dahil sa bahagi ng lupa na umaangat o nabubuo sa ilalim ng dagat. Ito ang mga dahilan. May mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Kapag paulit-ulit ang pagsabog, naiipon ang lava hanggang inaabot sa ibabaw ng tubig. Ayun naging isla. Pangalawa, dahil sa paggalaw ng lupa o tectonic plates, gumagalaw ang malaking tipak ng lupa. May mga parte na umaangat at lumilitaw sa ibabaw ng dagat bilang isla. Pangatlo, pag-ipon ng buhangin at bato. Dahil sa alon at agos ng dagat, naiipon ang buhangin at coral sa isang lugar hanggang maging matibay na lupa. Nakarating din. Nakarating din. Thank you, Lord. Nakarating din. Thank you. Pwede pa tayo ng ano. O, Ate Anet. Ano yan? Alas. Nakarating din. Talagang ang blessed namin, mga kagar, dahil ang ganda ng panahon. Ito yung isla nila Redilin, mga kagar, pero hindi ito yung isla na pinupuntahan ng mga turista. Sa kabilang isla pa yun. Pero ang ganda rin dito, mga kagar, puti ang buhangin. Dito na nga namin naisipan magluto, mga kagar, dahil malawak ang kapaligiran at mapresko din. At kanya-kanya na nga kaming tuka sa aming mga gagawin, mga kagar. Nauna nga kami dito, mga kagar, kasi yung isang bangka nandoon pa sa pier. Uy, inaantok na. Yung mga ulo na ligid-ligid doon. Kilala mo si Jo? Sige na, wala na yan. Natutuwa nga kami dito ni nanay dahil ang mura lang ng crab dito, mga kagar.
200 lang ang kilo. Ito yung dispiras ng kasalan dito mga kagar. Sumasayaw yung bride at saka groom. Sila yung mga magulang ng bride mga kagar na sumasayaw. Si tatay at saka si nanay. Sila naman yung parents ng groom mga kagar. Ito na yung araw ng kasal mga kagar. Ayan na yung bride at saka groom. At ito na nga, magsasalita na yung ina ng groom. Kaya, hindi ko na pwede pabayaan ang aking ko. Mahal na mahal ko siya. Siyempre, bilang pamilya, may akita ka na. Kaya kung ano pagtruti, trato mo sa aking ko, ganun din sa imo. Dahil imi ka, dahil may special ka sa buya. Uy, nasira ang makeup ko. Sa mga sa mga partulanos ko ni Madi, ni Padi, saka mga barangay tanod na nagsuporta po kasubanggi. Hindi kami pinabayaan, binantayan mi kami hanggang pagluto, yaon lagsinda naglalakaw-lakaw dyan. Napakasig kami digdi. Thank you talaga. Mayo akong masasabi. Kung binata pa sana kami, mabalik kami digdi, kaso mayo na. Sa nagparaluto ni kay Rakon man, mayong turo. Kaya, ngunyan, tapos ng okasyon me, preparar man kami harayo manang, may halos 8 oras kaming biyahe. Prepare muna. Tapos magpahiro-hingalo. Madi ko nahiling si Madi sa kasipading ngunyan. Nasa Indaw. Para magpatara-taraman kung anong masasabi, kung anong naging performance mi mandigdi para sa Inda, kung ano man ang naging pagkakamali kang mga kaiba ko. Sure, agad ako ning pasensya. Mayo man perfectong tao. Minsan nakakasala man kita. Tanggap, kung nagkasala man, may ano man na dahil mo na gusto. At dito na nga nagtatapos ang aking video mga kagar. Salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutan mag-like kung nagustuhan mo ang aking video. Mabuhay ang bagong kasal na si Redilyn at Jefferson Malto. God bless sa inyong dalawa.